loves, for today's video, kailangan ko muna kayong ipasyal, o diba? Ayan, naglalakad sa kainitan si Sally Israel, time check is 12. Hindi, ano bang araw ngayon? Miyerkules, o diba? Alas 12 ng tanghali, nasa galaan tayo mga malabs, pero kinakalangan ko kumabila na dyan sa na yan. Ayan. So, ito mga malabs ang pinakang iskinita at pinakang shortcut papunta sa may grocery. Ayan, binilisan ko na nga yung video mga malabs at para makarating na tayo dito sa may tindahan. Ayan, nandito na tayo sa tindahan at dito natin malalaman kung magkano na nga ba ang presyohan ng bigas dito sa Israel. Alam niyo mga malabs, dito sa Israel, kailangan namin bumili dito rin ng bigas at karamihan po dito ay hindi per sack kundi per kilo lamang kami kung bumili dito ng bigas. Hindi kami bumibili dito ng 50 kilos dahil wala pong nagtitinda ng ganyan ditong 50 kilos. Ang tanging paninda lamang po dito na pinakamalaking sako ay ang 5 kilong bigas. So dito po ay pang 1 kiluhing bigas lang ang mga naririto. At ito na nga, naghahanap ang inyong Sally Israel dahil hindi alam kung nasaang parte ang bigas. Nako, yung pala po ang bigas dito ay nasa taas kaya hindi naman makita ni Sally Israel kasi nasa taas ang bigas. Ayan, nalito na nga. Nagkanda hilo-hilo na si Sally Israel sa paghahanap. Ito na mga my loves, iba't ibang klaseng bigas. At ang pinakang kuha ko dyan mga my loves, yung pinakang murang bigas. Ayan. So, ayun na nga mga my loves, 750 shekels. So, pinakang mura na yun. Equivalent natin yun ng sabihin na natin mga nasa 80 pesos to 90 pesos. Yes po, ganun kamahal din ang bigas dito. So kahit saang bansa, mahal po ang bigas. So hindi nga lang halata dito dahil kung pakikinggan nyo, 750 compare natin sa Pilipinas na ang halaga ay 55 to 65 pesos. So kahit saang bansa, isa ang presyo ng bigas. Ganun na talaga ngayon kamahal ang bigas. Kaya wag na kayong magtaka kung mahal ang bigas dahil ganun naman talaga. So dito 750 pero pag kinonvert natin sila as peso ay nagkahalaga sila ng 85 to 90 pesos. Mura pa yun ha, pinakamurang bigas. Ayan nga mga my loves, habang naglalakad ako, nakakita ako ng kahon. Ayan, yung itim na kahon na yan. Nag-imagine ako na may laman. Pero sorry, wala. Ganon talaga kapag mahilig sa basurahan. Hilig na talaga, hindi na nawawala. At dito nga mga my loves, pagdating ko, pinakain ko na si Lola. At medyo eto, masama ang kanyang kain dahil hindi niya nagustuhan ang kanyang kinakain ngayon, ang kanyang ulam at syempre yung spaghetti naman nagustuhan niya. Gusto niya yung panglasa ng spaghetti pero yung kebab talaga hindi niya nagustuhan. Kulang daw ng asin at paminta. Sa totoo lang mga my love, si Lola talaga mahilig siya sa masarap na panlasa pero hindi siya maarti sa pagkain. Etong kebab mga my love, kaya hindi po yan masarap. Hindi naman po ako ang nagtimpla niyan. Siya po ang nagtimpla. Kaso nga, kahit siya po yung nagtimpla, pag hindi talaga masarap, magrereklamo at sa akin talaga niya ibubuntun yan. Yan na talaga ang trabaho ng isang caregiver dito. Mali niya, magiging mali ko. Ganun po talaga kami dito. Pero kinakailangan ko talaga magpasensya. Syempre, kasi syempre, yun na ang kaugalian nila. Hayaan na lang natin kung saan sila masaya. At natapos naman po yung kinakain niyang yan. Habang siya'y kumakain, daldal siya ng daldal. Naupos naman po niya yan. Said nga po walang natira. Dahil habang nagdadaldal siya, nakikinig lang ako. Hindi ko po siya sinasagot. Ganon talaga, wag nating sasagutin ang mga salita ng mga matatanda. Kasi nakapix na yun para sa kanila, lalo na sa klase ng sakit ni Lola. Si Lola nga po pala ay may dementia. So dahil dyan, tahimik. Ito na nga mga malabs. Hapon na, niyakag ko na si Lola na lumabas para maglakad-lakad at habang kami ay naglalakad, nadaanan namin itong isang lahi na ito na namamasura rin. Parang ako lang, no? Kung namamasura, talagang halongkay ko. At ito naman si Lola, iniwanan na ako kasi nga hindi niya daw gusto yung aking ginagawa, ang pagbibideo doon sa babae. Huwag ko daw videohan. Yes, tama naman si Lola. Ba't ko nga ba naman na videohan? Anyway, ayan, diretso na kami dyan. At habang maganda ang ano ni Lola, ang kanyang feeling ba, ang kanyang mood, kinakailangan ay sabayan natin yung mood niya. Ito, pakita ko sa inyo to kagandahan ng landscape dito sa tabi ng kalsada. Magaganda naman at talagang mahilig sila magtanim.
Eto nga, ang daming mga tapong basura. Ayun, papunta yung batang yun sa basurahan, magtatapon ulit. At ito mga malabs, ito na, ito ang pinakahihintay nyo, ang green grass sa bomb. Ayan. So, isa po ito sa maganda dito sa Israel kasi yung pinakang gilid ng kalsada talaga nila, nilalagyan nila ng ganito. Tapos hiwalay po yung sidewalk nila, yung mga nilalakadan talaga. Aside dito sidewalk na yan, dito sa tabing kalsada, meron pang sidewalk dun sa kabila. Doon naman pwede ang mga nagbabike, pwede yung mga naglalakad-lakad na matanda tulad ni Lola. Diyan ko siya pinapalakad kasi safe po dyan. At ito na nga, ito ang isa sa pinakamagandang project ng mga Israeli na yung tabi ng kalsada ay talagang pinapag-green nila at nilalagyan nila ng ganito. Ito, ayan, parang playground ang ginawa nila. Ayan, merong mga exercise. At ito nga pala, may dala ako dito mga my loves na mga buto-buto ba ng mga kung ano-ano para ibigay sa mga ibon kasi napakaraming ibon dyan mga malabs. So, si Lula talaga hilig niya yung ganyan na magpadala na sa akin ng mga buto-buto para ipamigay natin sa mga ibon dahil ang sabi ni Lola, kailangan din natin bigyan ng regalo ang ibon dahil ang ibon daw ay bigay ng ating Panginoon sa atin. So, ayan nga, lagi po yan, everyday, halos lagi ako may dala na isang plastic para dyan sa mga ibon na yan. So, yung mga ibon parang ako na po yung kilala nila dahil nga naman sa everyday na pagtatapong ko dyan, nakikilala nila ako. Everyday na nagbibigay ako sa kanila ng pagkain. So, ako naman, syempre, nakasanayan ko na. At ito si Lola, ayan, naglalakad-lakad na siya. Anyway, nagkagulo kami dyan dalawa kasi nga ayaw niya talaga maglakad. Tamad siya. Ang gusto niya, dahil nakaupo ako, nakaupo din siya. O, ayan, naghinto-hinto na ayaw talaga niya maglakad. Eh ako naman, sabi ko, maglakad-lakad ka kasi kailangan mo yan, exercise mo yan. Ako hindi ko na kailangan dahil ako pagod na sa loob ng bahay. Siya, kailangan niya maglakad-lakad dahil maghapon lang nakaupo at nanonood ng TV, kumain, ganun. So, kinakailangan niya talaga mag-exercise. Kahapon, in-exercise ko yung utak niya. Naglaro kami ng mga laruan na pwedeng sa kanyang kaisipan dahil nga siyempre kahinaan na talaga ang isip niya dahil sa sakit niyang dementia. Kinakailangan natin siyang i-exercise everyday. Ganon, hindi maging mabilis yung lala ng kanyang dementia na mapunta sa Alzheimer kasi yung sakit na ito ay iisa lang po ang patutunguhan nito ay ang Alzheimer at nagsisimula na po siya.